Alright, test drive tayo ni Honda Giorno Plus. Muna tayo, ikot-ikot tayo dito. Okay, sa mga nagtatanong, 5'3 ako. Teka, baba natin. Yan. 5'3 ako pero tiptoe. Ayan, no. Pero pag umandar naman na, madali na naman na. Okay, test drive natin. Check natin yung suspension, kung firm ba siya o maganda rin siya sa ano, medyo lubak. Alright mga bossing, test ride na ni Honda Giorno Plus. Yan. Off natin yung idling stop. Subok natin sa ano, no, medyo arangkada. Ramdam nga yung 4 valves niya. Pero pansin ko mga boss, medyo madragging talaga tong ano, Giorno. Siguro nasa break-in period pa kasi. May mga boss, sa mga hindi nakakaalam, na mga nagtatanong kasi 5'3", tiptoe na ako. So sa mga mas malilit pa, baka hindi na maabot. Pero syempre may paraan naman para maabot. Tabasan na lang yung upuan. Pwede rin naman bumili ng flat seat. Alam ko may nabibiling flat seat nito eh. May nakita ko sa Shopee na ano eh, Dior ba yun, yung ano, parang flat seat nito, pagbaba pa. Sa mga nagtatanong kung ma-vibrate ba to, ma-vibrate pa. Eto, pinaalam ko pa na, pinifeel ko pa kumbaga. Okay, ikot na tayo. Hindi tayo masyado pupunta sa highway kasi baka mamaya may HPG. Mahuli pa tayo. Okay. Yung pagka 4 valves ito mga boss, talagang mararamdaman nyo siya sa ano, pagdating ng mid. Ito, pagpatak ng 30. Kung i-compare ko siya sa click 125, medyo may mas power ito. Ngayon chine-check ko mga boss yung vibration dito sa mga fairings. Mukhang okay naman siya. Tapos madali rin siyang iliko-liko ano. Eto hams. Bali wala. Yung mga ganun na kalilit. Okay, ikot ulit tayo. Very nice yung ride nito mga sir, mga boss. Kaya pala gustong gusto to ng mga Thailander eh. Kinakalikot nila lagi itong ano, itong Giorno. Tapos yung handlebar nito, kino-compare nila sa click. Kung i-compare ko sa click, medyo mas mataas ng konti, pero konting-konti lang. Pero mas relax yung ano ko dito eh, yung shoulders ko kumbaga dun sa ano, beat tsaka click. Wala siya halos vibration sa ano, sa handlebar.
Ito, kahit na nag-accelerate ka, hindi mo maramdaman yung vibration eh. Kaya ang ganda i-drive. Sa mga nagbabalak mag-click, sa tingin ko ma-recommend ko mag-Giorno na lang. Yung frame pala nito mga sir, may nagtanong kasi kung isa frame ba itong Giorno. Actually hindi, kasi tubular kasi yung isa, parang lang yun eh, metal plates na pinagdikit. Ito tubo, pipe talaga siya yung Tapos pagdating dito sa may gulay board, hindi yung tulad sa ASAP na parang iisa lang. Ito dalawa pa siyang magsasalubong. Tapos saka yung lagayan na nitong handle. Pero punta tayo dun sa medyo malubak, para for testing talaga ng suspension nito. Wee! Pero may dragging talaga, bago pa eh. May dragging pa siya. Ramdam na ramdam yung dragging. Pero siguro pag walang dragging to, mas maganda. Yung upuan nito mga boss, sobrang lapad. Mas malaki pa dun sa upuan ko sa pet ko eh. Very siya, comfy. Yan, medyo matagtag dito. Very comfy yung yung upuan nito Giorno. Eto, makita nyo dito medyo matagtag. Pero hindi siya ganun kay stiff, tamang tama lang. Pero hindi ko pa nasubukan kung may backride ka dito eh. So overall nito mga boss, suspension, yes, hindi siya ganun ka firm, sakto lang kumbaga. Maganda yung play niya. Seats, very comfy. Kahit dun sa matagtag kanina, nakita nyo naman, matagtag kanina, very comfy. Salong-salon niya yung puwet ko eh. Tapos sa vibration dito sa handlebar, halos wala. Nabibilib ako. Walang halos yung vibration eh. Ang sarap gamitin. Yung sa andar lang niya mga boss, may dragging lang, may dragging. Kailangan lang masolusyonan yung dragging. May nagtatanong kung ramdam mo yung 4 valves. Maramdam mo siya 4 valves pagpatak ng 30. Pero minimal lang naman. Very minimal kung i-compare mo siya sa click. Sa click kasi medyo magaan pa siya, kaya madali siyang makaalis. Hindi ko lang alam kung anong itsura ng pulley nito eh, kung anong kapareho niya. Maganda rin ito yung pulley. Pero overall kung i-rate ko to from scale ng 1 to 10, para sa akin nasa 9 itong Giorno. Kasi looks, sobrang ganda. Pogi na siya. Chunky, actually chunky. Chunky na chubby, ganun. Yung mga mahilig sa chubby. Performance, okay din, pero kailangan lang i-improve. Mako-correct naman. Suspension, overall goods na goods, hindi ma-vibrate. Mas lalo tong handlebar hindi ma-vibrate.
Yun kasi isang problema, ma-vibrate tong ano, handlebar eh. Pero abangan nyo mga bossing kasi magpapalit din tayo ng all-ins na shock. Sigurado magbabago na naman yung suspension na yung performance sa suspension, sigurado yan. Kaya pina-familiarize ko muna itong ano, itong suspension na stock. Baka mamaya mas stiffer yung all-ins eh. Hindi natin alam. Pero all-ins, grabe kamahal. Pero tingin ko doon sulit na sulit yung all-ins na ganun eh. Kagawa po nung all-ins talaga. Ah, suabe. Maganda yung gulong mga boss. Maganda yung gulong ha, kahit na medyo i-banking mo. Ang lapad kasi. Yun din isang advantage ng medyo malalapad yung sidewall eh, ng gulong. So bali yun lang mga boss. Salamat sa panonood. Like and share na lang kayo and subscribe kayo para meron kayong updates dito sa ginagawa natin dito sa Giorno. Marami pa tayong gagawin dito sa Giorno na to. So yun lang mga boss. See you.